So mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. Redeemed to belong. Ito po ang topic ng ating mensahe ngayong umagang ito as we continue sa ating series on Jesus as our kinsman redeemer. Sa series po na ito, ang ninanais po natin ay mas makilala pa ang Panginoong Hesus bilang ating Redeemer o manunubos. So napakaganda po ng yung flow, yung direction ng ating team dahil ginaguide tayo, na merong mga introduction na muna upang mabantayan natin kung paano talaga si Hesus bilang ating manunubos. So, mahalaga po itong team na ito dahil ito po yung makapagpapatibay ng ating commitment sa pagsunod sa Kanya, lalo na ngayong we are engaging sa intentional disciple making. So, let's again bow down our heads at manalangin tayo para po sa mensahe. Lord, we entrust to you this message. We believe that wisdom and understanding ay nagmumula po sa iyo. Hiling po namin ang pagkilos na banal na Espiritu sa aming puso upang matanggap po namin ang iyong mensahe ngayong umagang ito at mapagpala kami nito. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. There is a question for us. How are we redeemed in Christ to belong to the Lord? So, paano tayo napapabilang sa Panginoon dahil sa redemption ni Kristo? So, we know na dahil sa redemption ni Christ, napabilang tayo sa Panginoon. Pero paano? Paano yon? Ang sabi po sa John 1:12, "But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God." So ayon sa text, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, ibig sabihin, lahat ng naniwala sa Kanya, ay nagkaroon ng karapatang mapabilang sa mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi ba kayo napapaisip, mga kapatid, kung paano nga nangyari iyon? Ano ba ang inaccomplish ni Kristo sa redemption upang masabi na everyone who believes in Him truly belongs to the Lord? So tuklasin po natin ang sagot sa tanong na ito by going to Romans 8:1-17. So buksan po natin ang Bible natin sa text na iyon. Pero mga kapatid, ngayon pa lamang po magpapaalala na ako sa inyo. 17 verses po ito, kaya medyo mapapahaba ang mensahe natin ngayong umaga. Well, as I prepare this, ginawa naman natin ang best para ma-concise ang mensahe. Pero syempre ayaw naman natin na ma-sacrifice yung quality ng sermon para lang mapaikli ang team. So ito po yung kinalabasan. 45 slides sa akin dito. Pero okay lang, di po ba? Kasi si Pablo nga, di ba, ilang oras na nag-preach, kaya may nakatulog at nahulog nga siya sa bintana. So sana wala pong makatulog sa oras na ito. Kung mayroon man, pakigising na lang po ng katabi. Okay. Wala namang bintana dito. So basahin na po natin ang Romans 8:1-17. At sa puso po natin, basahin natin ito na may respeto at paggalang sa Panginoon. So, sabi po dito, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." Sorry, tumitingin ako dito para din ako magsuot ng salamin. "For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him.
But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit of life because of righteousness. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. To God be the glory sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ayon po dito sa text na ating nabasa, ang isa sa mga na-accomplish ng ating Panginoong Jesus sa redemption, na siyang dahilan kung bakit ang bawat mananampalataya ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, ay freedom from the death of sin. Freedom from the death of sin. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mananampalataya ay pinalaya na mula sa penalty o kabayaran ng kasalanan. So tignan natin muli ang sinasabi sa verses 1 and 2 ng ating text. Ang sabi dito, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Now, sino po sa atin dito ang nakasubok ng makautang sa mga online loaning app? Sa iba, naging malaking tulong ito. Malaking tulong yung iba't ibang online app na makikita natin at mabilis, madaling makapag-utang na makita natin sa social media at internet. Pero may iba naman na naging mahirap o naging pahirap ang experience doon. Halimbawa, mayroon akong hipag na naka-experience na mag-loan sa ilang online lending apps para sa kanyang college expenses. Noong una, nakakabayad naman siya. Pero kalaunan, nahirapan na siyang makapagbayad dahil sa financial struggles. Ang problema po kasi, alam naman po siguro ito ng iba, sa ilang online loan apps, mataas na nga yung interest na agad kakaltasin doon sa mismong hiniram mo. So halimbawa, 10,000 ang hiramin mo, kung ang interest ay about 2,000, 8,000 na lang makukuha mo. So ganun na nga yung interest, kakaltasin na sa hiniram mo, napakalaki pa ng penalty kapag hindi nabayaran on time. Halimbawa, nagulat ako dito, sa hipag ko, 1,000 per day ang penalty kapag delayed ang bayad. Kaya imbes na makabayad, lalo pang lumaki ang utang niya. At hindi lang iyon, pagkatapos ng ilang buwan na hindi siya makabayad dahil bawat bayad niya ay napupunta lang sa penalty, nagsimula nang magpakalat ng kung ano-anong mensahe ang app na iyon sa text messages, kahit sa social media. Pinaparatangan na siya ng panloloko, sinasabing hindi siya dapat pagkatiwalaan at pinagbabantaan pa na idedemanda. Alam ko ang address mo, pupuntahan ka namin dyan, hanapin ka namin dyan. Sa madaling salita, para makaiwas sa kahihiyan at matinding condemnation, napilitan siyang i-delete ang kanyang social media accounts at palitan ang kanyang cellphone number, bawas stress na rin habang pinagsusumikapang mabayaran ang nautang. So talagang it was a very painful and traumatic experience. And all of that happened dahil sa ilang buwang hindi nabayarang utang. Mga kapatid, kung ganoon nakatindi ang condemnation na nararanasan ng isang may utang na hindi makabayad, na para bang alipin na siya ng pinagkakautangan niya, how much more ang condemnation na nakapatong sa ulo ng bawat taong araw-araw ay nagkakasala. Mabuti na lang
At sinasabi sa salita ng Panginoon sa ating text ngayon sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah! Amen? Malinaw sa atin mga kapatid na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayon sa Romans 6:23, lahat tayo, bata man o matanda, ay karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Ang kasalanan ay parang pagkalubog sa utang na hindi natin kayang bayaran. At lalo pang dumarami, lumalawak at lumalalim ang penalty habang tayo ay nabubuhay dahil patuloy ang pagkakasala. Iyon mga kapatid ang na-realize ni Apostol Pablo na ibinahagi niya sa Romans 7:21-24. Ilang verses lang paatras dito sa text na ito. So basahin po natin unang 3 talata na iyon. So sabi dito, so I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. I love God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. So nakita po natin dito ang struggle ni Pablo, na ipahayag ni Pablo sa mga talatang ito ang reality ng kanyang pagkakabihag at pagkaalipin sa kasalanan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Kaya nga po sa sumunod na talata sa Romans 7:24, he cries out, "What a miserable man I am! Who will rescue me from this body of death?" Nakita niya yun dahil there is raging war there. Pero matapos ang palahaw na iyon, na-realize din agad ni Pablo ang tugon sa kanyang panaghoy. Sa sumunod na talata sa verse 25, sinabi niya, with gratitude, I thank God for His salvation through Jesus Christ, our Lord. Ito rin mga kapatid ang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. We thank God for the salvation we have received in Christ because it gives us freedom from sin and imprisonment. Hindi na tayo takot sa kasalanan at hindi na tayo sunod-sunuran sa kasalanan. We have the power to overcome it, to overcome sin sa ating buhay because of the salvation that we have received in Christ. Now, going back to our main text sa Romans 8:2-8, ipinaliwanag po ni Pablo ang pangyayaring ito. Paano nangyari yon? So, matapos ang redemption na ginawa ni Kristo, kasabay naman nito ang pagdating ng kalayaan sa buhay ng mga mananampalataya by the indwelling of the Holy Spirit. Bawat Kristiyano o tao na sumampalataya kay Kristo at naging Kristiyano, dumating na nahan ng Holy Spirit sa buhay niya. Ito po ang sabi sa verse 2. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Ang sinabi dito na has set you free means freedom. Hindi po ba? We are already freed. Malaya na tayo. Sa mga nagdaang linggo, nakita po natin sa mga mensahe kung paano nakinabang ang mga Israelita, maging ang mga foreigner na gaya ni Ruth mula sa kautusan. Ang mga kautusan gaya ng pinakita sa atin na law of redemption, law of gleaning at iba pang mga kautusan, may mga instruction doon kung paano susundin. Nakapagpakita po iyon ng mabuting kalooban ng Panginoong Diyos. Actually, ayon na rin nga kay Pablo as we read this book of Romans at sa iba pang mga sulat niya, mabuti naman ang layunin ng kautusan. It is actually good and perfect dahil galing ito sa good and holy God. Hindi ba't dahil sa kautusan nalalaman o natutuklasan ng tao ang pamumuhay na nararapat niyang gawin? Dahil iyon ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kautusan, nalalaman niya na hindi pwede gagawin ito. Hindi dito nalulugad ang Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, the law or the commandments given by God should make
people righteous. It should make people live in righteousness and be in line with God's will. Kaya lang naman may unrighteousness kasi nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos. But intentionally, ibinigay ang law, ang kautusan, para maging righteous tayo. Kaso, kabaliktaran ang nangyari. Sinasabi rin naman sa Biblia na naging daan ito sa paglaganap ng kasalanan at kamatayan sa sangkatauhan dahil in every disobedience of the law, may karampatang penalty din. Kasi nga justice yon. At ang karampatang penalty ay kamatayan. Now, let me use an illustration to clarify this point. So nakabiyahe na po naman po siguro tayo papunta ng Manila, nakadaan tayo ng EDSA. So when I was taking up my MA po sa AGS, Alliance Graduate School, sumasakay ako ng bus mula Olongapo. No? Single pa ako noon, dito ako naggagaling sa Olongapo. Nag-aaral ako dyan sa AGS. So papunta ng Project 7, Quezon City. So sa mga familiar po sa SM North EDSA, napansin niyo po ba noon, may crossing doon, no? Kung saan dito malapit, doon nagbababa yung mga bus. No? Doon talaga ang babaan nila. Bawal doon sa mga nauna na yon dahil doon lang daw itinalaga yung babaan ng bus. So pagbaba doon, tatawid ako sa EDSA, then lalakad doon sa may sidewalk, pabalik sa Project 7, kung nasaan yung building ng AGS. May footbridge naman dyan, pero malayo. So dito na lang ako tumatawid, papunta ng AGS. However, there was a time na nagkaroon ng improvement ang MMDA sa bahagi na yun ng EDSA. Nilagyan na nila ng harang ng mesh wire. Nakikita nyo po yun, yung dun sa sidewalk. Meron ng mesh wire yun, nilagyan nila. At nagpaskil din sila ng warning. Babala, bawal tumawid, nakamamatay. Nababasa nyo po yun? So, ang dating akala ko na okay lang na matawiran, ngayon nalaman ko, ay bawal pala. Bawal kasi nakamamatay kung may tatawid doon dahil nga EDSA, highway at maraming mabibilis sasakyan, gaganon ka pa. Now, kung ipipilit ko pa rin na tatawid doon after kung malaman na mali pala ang pagtawid doon, dati naman ay ginagawa ko yon, huhulihin na ako kung meron makakita sa akin na law enforcer dahil jaywalking na yon. At kung mahuhuli, papatawan ako ng karampatang parusa na 500 as penalty, 500 pesos, o kaya 3 days of community service na usually ay paglilinis ng estero o mga kanal. At kung sakaling hindi ako makabayad o magbabayad ng penalty, o kaya naman paulit-ulit akong lalabag sa jaywalking law, kakasuhan na ako ng MMDA at mapapasama sa mga na-blacklist ng NBI. At pag kumuha ko ng NBI clearance, it will give me a hard time to secure a clearance. Parang ganoon, mga kapatid, ang ibig sabihin ni Pablo tungkol sa law. The law was intended for good and welfare of people, as well as for people's protection. Bawal tumawid dahil nakamamatay. Huwag magsisinungaling dahil nakakasira ng relationship. I-priority ang araw ng pagsamba at titibay ang iyong pananampalataya. It was intended for good and welfare of people, especially those who believe in God. Pero, dahil sa pagsuway ng mga tao sa kautusan ng Diyos, ang mas kumalat pa nga ay kasalanan at ang penalty niyon na kamatayan. Now, in order to solve the problem of sin and its penalty, ganito ang ginawa ng Diyos ayon sa sumunod na talata ng text natin sa verses 3-4. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. How? By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Last Sunday topic natin yon. Who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So God did what the law could not do. God helped us
in fulfilling the law that we cannot abide into or abide with. God sent His own Son, Jesus Christ, in the likeness of sinful flesh upang sa pamamagitan ni Kristo at ng kamatayan niya ay ma-fulfill ang righteous requirement ng law at ang penalty nito na kamatayan once and for all. Siya lang sa lahat ng panahon at para sa lahat. Kaya po, imbes na samot-saring kautusan ang kailangang tuparin ng tao upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos, isa na lamang ang requirement. Ano po iyon? Believe in Christ Jesus. And those who believe in Him, who truly accepted Him, Christ's righteousness becomes their righteousness. Nag-iisip pa ba tayo mga kapatid, that I have to do this so that I may look righteous in the eyes of God? Hindi na po ganoon, because that's still living under the law. Tayo po ngayon ay nakatingin na sa ating Panginoong Hesus at ang righteousness niya ang ating sinusundan, and because of our faith in Him, binigyan niya tayo ng righteousness. That ngayon, we are righteous not because of our doings, but because of what Christ has done sa buhay natin na sinasampalataya natin. Kaya po ito ang isang na-accomplish ng Panginoong Hesus sa ating redemption. To make us free, or it made us free from the guilt, threat, and power of sin so that we can freely obey God and follow Christ. Sometimes it's difficult to stand here and praise God if we know meron tayong kasalanan o maling nagawa before God. But the freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon is free from that guilt. Just ask forgiveness sa ating Panginoon at papatatawarin niya tayo. No more bawi-bawi po ako. It's just always believing in the Lord Jesus Christ. Hindi po ba tayo binibigyan ng freedom nito to obey God and follow Him? Wala nang kabigatan. At hindi po nga po ba kahanga-hanga ang ginawang ito ng Panginoon, mga kapatid? That is why to Christ be the glory. Now magpatuloy po tayo sa ating text sa verses 9 to 11. Unang point pa lang po ito, second point pa ito. So, sabi po dito, you, however, are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Now, sa pamumuhay po ng isang Kristiyano, sa kalayaang biyaya ni Kristo sa mga nananampalataya sa Kanya, yun na po ang ating pamumuhay, na mumuhay tayo sa kalayaan. Mayroong isang napakahalagang katangian na umuusbong sa mananampalatayang iyon habang namumuhay sa kalayaan na iyon. Ang katangiang ito ay isa rin sa mga na-accomplish ni Jesus sa redemption. Ang tinutukoy ko po ay transformation into new life. Ito po yung na-accomplish ni Christ sa redemption. Transformation into new life. Our transformation tungo sa panibagong buhay. Maalala niyo pa ba, mga kapatid, ang panahon na may nagbahagi sa inyo ng gospel at tumugon kayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang inyong Lord and Savior? Can you remember that? That's a very memorable, di ba? Tinitake note pa nga natin yan, kailan yung time na yon. Now, if you do remember, ano po ang nangyari sa buhay niyo pagkatapos ng napakahalagang karanasan na yon? From that day on, what had happened or what have happened to you? What has happened to you? Ano nangyari sa buhay mo after that, ng pagsampalataya mo sa Panginoon? Let me share a story. Marahil ilang beses na po narinig nyo na ito sa akin tungkol sa na-encounter ko sa isang Bible study dahil na-shock po talaga ako sa narinig ko sa kanya.
So, ito po yung nangyari. Isang araw, during our Bible study, meron ako Bible studyhan doon, nag-open up sa akin yung isang uma-attend doon. Ang sabi niya, alam mo, Pastor, nag-aalangan talaga ako na maging born again. Bakit naman? Sabi ko. Kasi napansin ko, kapag napapalapit ako sa Diyos, parang mas lalo pang dumarami ang problema ko. O kaya parang, okay na lang ako na ganito. Napansin niyo rin ba yun, mga kapatid? Na kung kailan ka pa naging Kristiyano, doon pa tila mas lumilitaw ang samot-saring problema sa buhay mo. But actually, mga kapatid, that is part of what it means to follow Christ. When we receive Jesus and believe in Him, we begin to embrace the life He calls us to live. Kung ano yung buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon, i-embrace natin yon at part iyon ng buhay natin. Ang katotohanan talaga, naroon na ang mga problemang iyon sa buhay natin bago pa man tayo naging Kristiyano. Hindi lamang po natin napapansin. Hindi lamang tayo aware o hindi lang tayo nagiging aware. Mas nagiging aware lang tayo ngayon dahil the Holy Spirit is already at work in you in this sanctification process natin, leading us toward a life that is truly full and pleasing to God. Remember this, if you are truly a believer and follower of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit will not let you die in sin. He will work hard to bring you out of that misery. He will let you hear some messages, kahit na nga ba yung isang sobrang ang sakit mag-share ng gospel, napakasakit makarinig. But if there is a way that will help you magising sa katotohanan at magising sa kasalanang nangyayari na pala sa iyo, God may lead you in those situations. Kaya po, ang dating maling gawain na hindi natin napapansin o ini-ignore lang, ngayon ay mayroong ng conviction sa ating puso. At ang conviction na ito, sometimes hindi tayo pinapatulog. Nababagabag na ang ating damdamin every time na nakakagawa tayo ng kasalanan. Until we decided, I repent. Talikuran ko na po talaga ito. Because this is the kind of life that Christ has called me to live. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang pananampalatayang nire-require sa atin as we begin a life in Christ ay hindi para sa isang araw lang. I-take note po natin yon. Hindi lang ito noong tayo ay tumanggap kay Christ at unang sumampalataya sa Kanya, kundi ito ay sa pang-araw-araw na pamumuhay as we go through our transformation. When we believe in the Lord Jesus Christ and accepted Him as Lord and Savior, that is just the beginning of daily faith in Him. You wake up and you decide, I will trust in the Lord today. I will trust in the work of the Holy Spirit sa buhay ko to help me get out of this entanglement na nasa aking buhay until one day, nakakayanan ko nang ma-overcome ang mga iyon. Day by day, we continue to trust the Lord and walk in step with the Holy Spirit as God renews our minds. Agree po ba kayo doon? Kaya nga po, ang sabi sa text na ating binasa, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon na sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa atin ang banal na Espiritu. When we say naninirahan, hindi siya nandito sa loob na ito at nandyan siya nakaupo dyan. Kung hindi, kasama natin sa araw-araw. And this is something that we should ask from God, that the presence of the Holy Spirit may continually manifested in our lives. Dahil kung wala sa isang tao na ang banal na Espiritu, ang sabi din dyan, hindi siya tunay na kabilang kay Kristo. At iyon ang maituturing na tunay na trahedya ng buhay. Hindi ang isang buhay na nakaranas ng COVID-19. Hindi ang buhay na nakaranas sa gitna ng gyera. Hindi ang buhay na nasa
gobyerno ka na nagtataasan ang bilihin. Ang trahedya ay hindi ka pala kabilang kay Kristo dahil wala ang Holy Spirit na nananahan sa iyo. Ngunit, purihin ang Panginoon dahil nasa ating buhay na ang banal na Espiritu. Amen? Bagamat araw-araw ay nakikipaglaban tayo sa kasalanan, ang dami mong mga sugat at mga pasa because of that pakikibaka. At tila ba namamatay ang ating katawan habang tinatakwil natin ito, ito rin naman ay nagpapatunay na tayo ay may bagong buhay na. Isang buhay na bunga ng transformation na ginagawa ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay itinuturing na niyang matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Ang isang matuwid ay mamumuhay ng may katuwiran. That is why the Holy Spirit will tell us, oh, that is not a Christian. That should not be the things that you are doing. Hindi naman yun, oh, parang hindi ka na Kristiyano dyan. Hindi ganoon. Kung hindi, oh, hindi iyan pang Kristiyano. Paalala lang din po mga kapatid, huwag tayong matakot sa bagong kalagayan natin ito. Well, na-include ko ito kasi experience ko ito noon, yung parang natatakot ako, pwede bang wala masyadong rule? Kasi parang ang hirap-hirap, struggle ako noon. Huwag po tayong matakot sa bagong kalagayan natin ito. Ang pagkakaroon ng transformation into a new life is really a good news to those who believe. Sapagkat ang sabi din sa ating talata, kung ang Espiritu na muling bumuhay kay Jesucristo ay naninirahan sa atin, siya rin ang magbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. Itong katawan na ito na namamatay, unti-unting nauupos dahil we try to defeat it, to overcome sin na nagsusumiksik pa sa ating buhay kahit wala na talaga iyong lugar pa. This is good news mga kapatid dahil ito ang uri ng transformation na ating tunay na hinahangad. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ito na talaga yung desire ng puso mo. Kung meron mang iba, nanloloko na lang yun. Ano tawag doon? Pinufull na lang niya tayo. Dahil this is good news dahil hindi lamang ito tungkol sa transformation ng habit, behavior, attitude, o lifestyle. Huwag ka namang masyadong post sa Facebook dyan at kung inaaway mo lahat. Hindi lang iyon ang tungkol sa transformation na gusto ng Panginoon, na habit, behavior, attitude of lifestyle, babaguhin lahat ng mga pagkilos mo kaya pagpunta mo sa simbahan. May mas higit pa na ina-accomplish ang Holy Spirit sa ating buhay. The Holy Spirit is leading us into a transformation that prepares our whole being, body, soul, mind, and spirit for eternity. Ilang years ka itatagal dito? 80 years, bonus na yon, 90 years. Those 90 years, the Holy Spirit is preparing us, your body, your soul, your mind, your spirit for eternity. Isang pagbabago ng buhay na hindi panglupa lamang, kundi sa pangwalang hanggan. Isn't it amazing mga kapatid? To know na kasama ito sa na-accomplish ng Panginoong Jesus sa ating redemption. Therefore, my beloved brethren, let us embrace and rejoice. Enjoy it, the journey of being changed day by day. As we continue to fix our eyes on Jesus, our faithful Redeemer, and allow the Holy Spirit to remove what is worthless in our lives, the Holy Spirit will tell you that, will make you realize that there are worthless things in our lives na kailangan iwanan na at wag na nating hayaan na kaway-kawayan pa tayo. Halika dito. As we fix our eyes on Jesus, mas lalo nating makikita how beautiful and wonderful this transformation is that Christ accomplishes in us through our redemption. Doon po magsisimulang ma-enjoy natin. Oh, I love being a Christian. Kung ganito nga pala iyon. Now,
Do you know what is even more amazing than this, mga kapatid? If this is already amazing, if our transformation is already magnificent sa paningin, there is even more wonderful than this, mga kapatid. Meron pa. And what is further amazing than our transformation na na-accomplish ni Kristo sa ating redemption is this, our adoption. Adoption into the family of God. Meaningless ang ating transformation kung wala naman yung pupuntahan. Tama po ba? That is why this is more amazing. Christ has accomplished our adoption into the family of God in the redemption. Ang sabi po sa mga sumunod na talata, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, by the Holy Spirit, we cry, Abba, Father. Abba is yung parang tatay, itay sa Pilipino. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Imagine this, mga kapatid. Let's say, ikaw ay isang pulubi. Ngayon lang naman, try natin tayo ay pulubi. Isipin natin tayo ay pulubi. Kabilang ka sa pinakalaylayan ng lipunan. Pinakalaylayan ng lipunan. At kung magkakaroon man ng top 10 poorest persons in Olongapo City, ikaw ang top 1. At napakalayo ng agwat mo sa top 2. Talagang matindi ang iyong kalagayan. Then, one day may tumigil sa harap mo na isang magarang sasakyan. May bumaba na isang lalaking posturang-postura. Iyon pala isang multi-bilyonaryong nagmamay-ari ng malalaking kumpanya at malalawak na sakahan. Lumapit siya sa iyo at sinabi, alam mo, gusto kitang ampunin. Payag ka ba na sa akin ka natitira? Ituring mo akong tunay mong ama at ituturing din kitang tunay na anak ko. So pumayag ka. Sino ba hindi? Pumayag ka at sinama ka na niya sa malapalasyong bahay niya. Wow! So pumasok ka doon at inilibot ka, ito ang tahanan, ang tirahan natin. And then binigyan ka ng magarang kwarto at doon ka na nga natulog ng gabing yon. Sarap-sarap ng tulog mo. Then the next day, kinausap ka niyang muli. Sinabi niya, dahil anak na kita, ikaw na ang magmamana ng aking mga ari-arian at kayamanan. Tuturuan din kita kung paano pamahalaan ang ating mga kumpanya. Narito, pirmahan mo na ang mga papeles na nagpapatunay na ikaw ang tagapagmana ng lahat ng aking kayamanan. How would you feel, mga kapatid, kung mangyari ito sa inyo? Siguro tatawagin ninyo ang sinumang malapit sa inyo at sasabihin, halika sandali, pwede mo bang pitikin ang ilong ko para magising na ako? Panaginip yata ito. Kahapon lang ay nagbubungkal ako ng basura para may makain. Pero ngayon, anak na ako ng isang bilyonaryo at tagapagmana pa ng kanyang kayamanan. Mga kapatid, mas higit pa roon ang naranasan natin dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, our magnificent Redeemer. Ang sabi nga sa ating text, those who are led by the Spirit of God are the children of God. This is one of the most wonderful statements that you can ever hear. Those who are led by the Spirit of God, children of God they are. And the Spirit we receive through the redemption accomplished by Christ does not lead us back into fear, terrified of living with uncertainty about what tragedy may come. Rather, the Spirit we receive brought about our adoption into God's family. It is a life that is assured of belonging.
Tandaan po natin mga kapatid, our redemption is not just God bringing us out of darkness, out of misery, out of being poor, or from a wretched condition. It is God bringing us into His beloved family. Let me give you another illustration. Kung may isang taong, kabaliktaran naman ito, kung may isang taong lalapit sa iyo at sasabihin, aampunin ka niya, pero pagkatapos niyang dalhin ka sa bahay at pakainin at ay sasabihin sa iyo, okay, dahil inampun na kita at pinapakain sa bahay ko, dapat maghanap buhay ka naman. So mamalimos ka sa Quiapo at ibibigay mo sa akin ang 90% ng kita mo. Mga kapatid, that is not adoption. That is kidnapping with exploitation. Remember, an adopted person without true belonging in the family is still living like someone unredeemed. Hindi pa siya tunay na nasasagip sa dati niyang kalalagayan. That is why the goal of God in our redemption is not just for us to go to heaven. Sometimes, di ba, when we present the gospel, yun ang pinaka-highlight natin. You will go to heaven. But that is not the ultimate goal of God in our redemption. God's ultimate goal is to bring us into a restored relationship with Him. Na mapabilang tayo sa Kanyang pamilya bilang mga anak na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya bilang Ama. At doon nga pumapasok na, since we are His heirs, then we can live in heaven because that's His dwelling place. Doon pa lang yun. But there must be this important status na maranasan natin. A restored relationship with God. Kaya nga po mga kapatid, in our redemption that has brought us adoption, we may now call God Abba Father. Inalaw na niya iyon. Ipinapakita nito na the Father did not take us reluctantly. Na merong pang-aalilangan ako, baka nakawan lang ako nito sa bahay. Hindi niya nais na ang relationship na mayroon tayo sa Kanya ay isang relationship na nagkakaroon ng ilangan. Na when we pray, parang kailangan pa nating pumili ng kung ano-anong mga magaganda at mabulaklak na salita para lang masabi natin, confident tayo na mapapakinggan tayo ng Panginoon. What God wants us from us when we relate with Him is a free, pure, and natural approach. God wants us to know that our adoption into His family is by His own choice, by His own will and delight. Biglang may tumigil sa ating harapan at lumapit siya sa atin, sinabi niya, gusto kitang ampunin. And na-discover natin, He's a good Father. That na siya a good Father, a loving Father who is willing to give us all the inheritance that we can ever have. More than we can have sa mundong ito. Ang sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world. Napaka-popular ito, pero napaka-lalim at meaty ng meaning po nito. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish anymore. Hindi na mamamatay sa gutom, but they will have eternal life. So this means that our adoption is not merely a legal technicality. Tumanggap ka na ba? Okay, ligtas ka. At assure ka na. That's technicality. Our adoption is a decision made out of love. It is a clear declaration that we are fully and joyfully adopted by God. Na pinatutunayan ng Kanyang willingness to call us by His name. Hindi niya tayo tatawagin kulot o taba o kulit. Tatawagin niya tayo by His name, by our name. And His willingness to give us inheritance, His willingness to allow us to have free and direct access to His kingdom, and most especially, to welcome us into His home.
Come, my faithful and beloved son or daughter, enjoy my home, for this is now your home. All because of our adoption na na-accomplish ni Kristo sa ating redemption. Ang tanong ngayon, mga kapatid, how do we respond to this? Paano tayo tumutugon sa ginawang redemption ng Panginoong Jesus? And how should we live our lives as those who have been redeemed to belong? Hayaan po ninyong iwan ko sa inyo ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa pinakahuling talata natin from ERV version, ERV. If we are God's children, we will get the blessings God has for His people. He will give us all that He has given Christ. But, take note of this, but we must suffer like Christ suffered. Then, after the suffering, we will be able to share His glory. Remember this well, dear brethren. Nawa ay maiwan ito sa inyo. It is better to suffer as one who belongs to the Lord than to suffer as one who belongs to this world. God bless us all. Purihin po natin ang ating Panginoon.